Sa kuha ng CCTV sa Davao City, makikita ang dalawang lalaki na yan na dumaan sa harap ng isang pawn shop o sanglaan. Bigla na lang silang bumalik at bumunot ng baril. Inatake nila ang mga gwardya. Lumitaw ang dalawang kasabwat pa na ang isa sa kanila ay may dala pang maso. Pinagtulungan nila ang mga gwardya. Ang may dalang maso, sinira ang pintuan ng loob ng sanglaan. Kasama ang iba pang kasabwat, nilimas ang mga nakadisplay na alahas na nasa 40 milyong piso ang halaga. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakita ang 3 suspect na tumakas. Iniwan nila ang kanilang motorsiklo matapos pumalya. Sa follow-up operation, naaresto sa Bangkerohan Public Market ang isa sa mga suspect. Nabawi sa kanyang ilang alahas na tinangay. Nakumpiska rin ang isang baril. Wala pang pahayag ang suspect, habang tinutugis pa ng pulisya ang iba pang suspect. 8 na po ang nare-recover na bangkay mula sa nasunog na paupahang bahay sa Barangay San Isidro sa Quezon City. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki. 2:06 ng madaling araw, idineklarang first alarm ang sunog sa 3 palapag na paupahan na ito dito sa may 19 de Agosto Street sa may Galas, Quezon City. Tapos pagkatapos noon ay fire out na ang sunog matapos lamang ang 40 minuto. Mabilis man, naapula ang sunog, marami ang nasawi. Batay sa bilang ng body bag na inilabas mula sa paupahan, 8 ang nasawi, Rafi. Nailabas na yung labi ng mga biktima at naihatid na sa punerarya matapos maproseso ng SOCO. Pero wala pang opisyal na pahayag ang Bureau of Fire Protection hanggang sa ngayon. Ayon sa mga nakatira sa paupahan, may 11 kwartong pinapaupahan. 5 sa ground floor, 5 sa second floor at 1 sa third floor. Ang tanging entrance at exit ay ang garahe dahil natatakpan ng grills ang buong harapan ng bahay. Masikip naman ang hagdan paakyat. Sabi ng isa sa mga nakaligtas, wala raw fire exit ang pinapaupahang mga kwarto. Kwento ng isa sa mga nakaligtas sa sunog, nagsimula ang sunog sa second floor. Sabi naman ng isa sa mga nakausap naming mga taga QCDRRMO, 6 sa mga namatay ay natagpuan sa second floor, 2 naman sa baba. Menor de edad ang 3 sa mga biktima, ang pinakabata ay 2 taong gulang pa lamang. So hanggang ngayon, Rafi, ay hinihintay pa rin namin ang taga Bureau of Fire Protection para magbigay ng pahayag. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ng isang aso nang matagpuan ng kanyang amo sa Murcia Negros Occidental. Sarah, ano nangyari sa aso? Rafi, nagtamo ng 5 tama ng pana ang aso na posible raw na napagtripan lang ng ilang kabataan. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nangihina at may alambring leeg ng asong yan nang matagpuan sa Murcia Negros Occidental. Kwento ng amo ng asong si TikTok, nadatnan pa niyang nakatusok sa katawan ng alaga ang 5 improvised na pana. Sa tulong ng isang animal welfare group at ilang animal rights advocate, nadala sa veterinary clinic si TikTok at agad natanggal ang mga pana. Maayos na ngayon ang kalagayan ng aso. Ayon sa pulisya, posibleng napagtripa ng aso ng ilang kabataan. Nag-alok na ng mahigit 200,000 pisong reward money Murcia LGU at ilang grupo sa sino mang makakapagturo sa nanakit sa aso. Wala ng buhay nang matagpuan ng lalaking yan sa isang kubo sa Tigbawan, Iloilo. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng alitan dahil sa trabaho ang biktima at kanyang kaibigan habang nag-iinuman nitong Martes. Dala ng kalasingan, pinagtataga ng sospek ang biktima. Agad sumuko sa mga otoridad ang 70 anyos sa sospek na nagalit matapos daw magwala at manuntok ang biktima. Sa ngayon, hinihintay pang desisyon ng mga kaanak ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa sospek. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 200 bulto ng mga imported ukay-ukay na damit ang nasabat sa isang tindahan sa Cebu City. Kita sa bodycam ng operatiba ng NBI ang patong-patong na bulto ng mga gamit na damit. Pinaniniwala ang galing ang mga ito sa ibang bansa sa Asia. Sa tansya ng NBI, abot ang kabuang halaga nito sa mahigit 750,000 pesos. May business permit naman daw ang tindahan pero para lang daw ito sa mga ready-to-wear na damit. Hindi naabutan doon na may-ari ng gawin ang operasyon.
Kinumpiska ang mga damit at dinala sa Central Visayas Regional Office ng NBI. Ipinagbabawal po sa batas ang mga ukay-ukay na galing sa ibang bansa bilang pag-iingat sa kalusugan. Mahigit 450 dayuhan at Pilipinong nahuli sa raid sa isang gusali sa Pasay City. Sinalakay ang pasilidad kasunod ng impormasyong may operasyon pa rin doon ng Pogo. Balitang hatid ni Salima Refran. Nasaan yung may-ari? Yung business permit. Mismong lokal na pamahalaan na ng Pasay ang nanguna sa operasyon ng mga otoridad sa opisina sa 5 palapag ng gusaling ito sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Bukod sa wala nang ang lisensya at business permit, nagsarang Pogo raw ito na nagpatuloy ng operasyon. We receive an intelligence report na mayroong nag-ooperate ng Pogo. Last year, may pinasara na kami dito sa 6th floor and alam ko 8th floor. Mahigit 400 mga dayuhan at Pilipino ang inaresto. 401 ang mga Chinese, Vietnamese, Koreans, Malaysians, Indonesians, Burmese at Madagascar nationals. 52 ang mga Pilipino. May mga naaresto rin na nagtangkang tumakas sa fire exit ayon sa PAOK. Ang iba, nagtago pa raw sa aircon duct. Ang dayuhang ito nagwala ng pagbawalan ng mga otoridad na kalikutin ng kanyang computer at cellphone. Agad siyang inaresto ng mga otoridad. Cannot speak English, I need to translate. Iba't ibang scam rin ang natuklasan. Sa initial viewing namin is nakita namin may investment scam, love scam. Dito sa ikasampung palapag ng sinalakay na gusali ay nakakita nitong bulto-bultong mga local SIM cards. Ang mga ito ginagamit para dito, mga text blasters na nagpapadala ng mga mensahe na ginagamit raw sa panggoyo. Nakakita pa ang DOJ Office of Cybercrime ng mga pinapadalang mga amounts o mga halaga gamit ang mga local e-wallets. Indikasyon raw ito na hindi lamang mga dayuhan, kundi maging mga Pilipino kasama sa mga nabibiktima. Meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. The biggest po is around 5,000. Meron din pong mga 20 pesos, 70 pesos, ganun po. Maaari na yun yung ginagamit nila, yung text blasters ay ginagamit nila panghikayat para makapagbigay ng pera. Sigurado tayo na may Pogo operations to. May mga nakita na tayong gambling apps sa kanilang mga desktop. So, hahanapin natin ang mga iba pang mga ebidensya natin dito para sa pa-support yung mga illegal ang charges natin against their illegal activities. Anong ginagawa ninyo? Anong operations nyo? Yung operation nila, customer service yun. So tungkol sa platform, kasi yung platform wala dito sa ibang bansa yun. So kami, katulad ako, taga-translate lang para sa kanila. Kasi dati karing ako lang sa lapas. Bago lang papasok lang. Pogo ba to? Hindi. Bakit mo sinabing hindi? Hindi ko alam. Dahil sa violations, agad naglabas ng closure order ang Pasay LGU at kinandado ang lugar. Because meron pong violation ng aming ordinansa, kailangan po naming ipadlock ang mga establishmentong nag-operate po ng walang business permit. Obviously, itong grupo ng mga magpupugo na ito, talagang harap-harapan na binabastos na yung batas natin. Na masyado na silang garapal, despite na may closure order na sila from PAGCOR, nag-ooperate pa rin sila ng full blast. Sumugod naman sa gusali ang mga asawa at partners ng mga nahuling dayuhan. Ang isa, bit-bit pa ang kanilang anak. Papayagan naman daw silang mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay sa PAOK Detention Facility. Samantala, ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may lumulutang na bagong paraan para makapag-recruit ang ilang pogo. Mga kunong travel ads sa simula, pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima. May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila.
Ang PAGCOR, katuwang na rin daw sa laban kontra scam hubs. Every week ngayon, umiikot pa rin po ang PAGCOR team para siguraduhin yung mga dating pinanggalingan nitong mga ito ay sarado na. Pag may natatanggap po kaming mga informasyon sa taong bayan o sa mga tipster, kaagad po namin itong pino-forward sa PAOK. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na ang latest sa K-pop scene ngayong Thursday. Yan ang Extra L, ang latest single ni Blackpink member Jennie featuring American rapper Doechii. Sizzling in their Red OOTD sang duo sa music video na may 17 million views. Yan na ang third single ng K-pop superstar sa kanyang upcoming solo album entitled Ruby. And speaking of new releases, Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. King G-Dragon is back with a bang. Inirelease na rin kasi ng K-pop idol ang kanyang newest album na Ubermensch. Kasabay niya ng music videos ng singles niya na Too Bad featuring Anderson .Paak with over 8 million views at Drama na may 5.6 million views in just 2 days. Worth the wait naman daw yan para sa fans dahil sa hatid na awesome vocals, swag at visuals ni GD. Ipinagdiriwang ngayong araw ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika. Idineklara yan noong isang taon sa pangunguna ng unang Pilipinong nahalal sa New York Assembly na si Steven Raga. Ngayong 2025, ipinagdiriwang din ang ika-20 anibersaryo ng GMA Pinoy TV na patuloy na maglilingkod sa overseas Filipinos saan mang sulok ng mundo. Happy GMA Network Day sa mga kapuso natin sa New York at happy 20th anniversary, GMA Pinoy TV. Patuloy na bumubuti ang kondisyon ni Pope Francis sa nakalipas na 24 oras. Batay sa inilabas na pahayag ng Vatican, hindi nakitaan ang panibagong respiratory crisis ang Santo Papa. Lumabas din sa isinagawang CT scan na normal evolution ang inflammation sa kanyang baga. Hindi naman binanggit kung critical pa rin ang kondisyon ni Pope Francis na nananatili pa rin sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Gayunman, patuloy ang pagdarasal ng mga Katoliko para sa kanyang agarang paggaling. Ito ang GMA Regional TV News. Nagpositibo sa rabies ang isang asong nakakagat sa kanyang amo sa Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Nakumpirma yan sa isinagawang direct fluorescent antibody test sa ulo ng nasawing aso. Nabigyan naman ng bakuna ang nakagat na amo at nasa maayos ng kondisyon. Nagsagawa rin ng mass animal vaccination at chlorine disinfection sa lugar. Ikinaalarma ng lokal na pamahalaan ang kasong yan ng rabies, kaya isang memorandum ang nilagdaan para sa pagpapatupad ng Anti-Rabies Act. Hihigpitan na rin ang pagpapatupad ng ordinansang Aso Mo, Itali Mo. Sa tulong ng mismong biktima, natunton ng mga pulis ang lalaking nang hold up sa kanya sa Quezon City. Ang suspect umamin na balak niya sanang ibenta ang ninakaw na cellphone para magkapera. Balitang hatid ni James Agustin. Sakay ng motorsiklo habang nagsasagawa ng follow-up operation ng Batasan Police, kasama ang babaeng na biktima raw ng pang-hold up sa IBP Road sa Quezon City. Maya-maya na pahinto sila nang makita ng biktima na nakatambay sa hindi kalayuan ng sospek. Sa daw? Ano tsura? Agad na pinuntahan ng pulisya ang eskinita. Silipin mo nga, ma'am, po yun. Ayan nga, sir. Ayan po siya, sir. Pasitip yan! Pasitip yan! Inaresto ang 31 anyo sa sospek. Nakuha sa kanyang bagang isang baril na kargado ng mga bala. Nabawi rin ang ninakaw na cellphone na nasa baywang na lalaki. Positibong tinukoy ng biktima na pagmamayari niya ang cellphone. Ayon sa pulisya, kagagaling lang sa panonood ng pageant ng 36 anyos sa biktima na isang online seller na mangyari ang krimen. Habang naglalakad siya along IBP Road, pasakay na siya ng tricycle. Yung suspect natin, bigla na lang siyang hinold up sa likod. Tapos kinuha yung kanyang cellphone.
Napag-alaman na walang kaukulang dokumento ang nakuhang baril mula sa sospek. Sinubmit namin sa crime lab for ballistics examination para ma-verify po siya kung yung baril na yun is nagamit pa sa ibang krimen. Ito na ang ikalawang beses na naaresto ang sospek. Una noong 2017 dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Kalalaya lang niya noong nakaraang taon. Dala lang rin po ng kahirapan. Saan ano gagawin sa cellphone? Ibenta ko po sana para mapambili ng pagkain po. Yung baril na nakuha sa'yo ba yun? Hindi po, bigay lang. Napulit ko lang po sa mga gamit ng tropa ko po yun. Pero sa'yo nakuha? Opo. Maharap ang suspect sa mga reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinakilala na ang cast ng first GMA View original series na Slay. Slaying in their red outfits ang lead stars na sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Julian San Jose. Kasama rin sa media conference ang co-star nilang sila Derek Monasterio, Royce Cabrera, Gil Cuerva, Femela Baranda, Tina Paner, Chucky Dreyfus, Simon Ibarra at Jay Ortega. Present din sa event ang ilang Kapuso executives na sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gira Sonable, Vice President for Drama Cheryl Ching Si, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Officer in Charge for Program Management Mildred Garcia. Naroon din si View Philippines Head of Content Garlic Garcia. Bukod sa presentation of cast, ipinasilip na rin ang pilot episode ng series na nakatanggap ng praises mula sa manonood. Chika sa akin ng Sparkle Stars na challenge sila sa kanilang mga karakter na sina Sugar, Liv, Amelie at Yana o Slay na magiging suspect sa murder ng fitness instructor na si Zach played by Derek. Mapapanood na ang Slay sa View sa Lunes at soon sa Kapuso Network. This is the first time we're doing two versions. One version on View, one version on TV. Magkaiba yung ending natin, kaya kailangang abangan parehong versions. In this show, it's campy, it's fun, it's shocking, it's scandalous, it's fiery. So, nakaka-excite po talaga. Be ready to slay! Watch it first on View, starting March 3, mapapanood nyo po ng libre. And then after 3 weeks, mapapanood po sa GMA.